Tumungtong na sa higit 120,000 ang tinamaan ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit sa bansa ngayong taon. Mas mababa naman ang numerong yan kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero babala ng DOH, kahit wala pang outbreak ay hindi dapat maliitin ang mga ganitong uri ng sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Biyernes nang mapasugod sa isang paaralan sa San Andres Bukid sa Maynila ang health worker na si Jean. Nakatanggap kasi siya ng tawag na nilalagnat daw ang 9 na taong gulang niyang apo. Pero ang simpleng lagnat, tila humawa pati sa iba pa niyang apo. Tinawagan na kami ng teacher na nagsusuka na, tapos nilalagnat na rin. Yung gumaling yung isa ko naman pong apong 2 years old ang meron. Siya naman po yung nilalagnat ngayon. Sa lungsod ng Maynila, nakapagtala agad ng 24 na tinamaan ng influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit noon lang nakaraang linggo. Sintomas ng trangkaso ay lagnat, sipon, ubo at pananakit ng katawan. Kadalasang tinatamaan ito ay mga bata, lalo na yung mga mahihina ang resistensya. Bagamat wala pa raw dapat ikabahala sa naitalang influenza cases, ayon sa Manila Health Department, kailangan pa rin daw na mag-ingat. Hindi siya umabot kasi yung threshold. Yung say threshold, meron tayong dun sa morbidity graph namin, tinitingnan namin pag umabot na rin sa parang mark. May mga marking kasi pag lumakpas na rin morbidity, tapos outbreak, mga ganun siya. So ngayon, hindi naman siya alarming. Pero for the past few weeks, syempre dahil rainy seasons, talagang medyo tumaas tayo nun. Pag pinabayaan, it may lead to pneumonia, bronchitis, kaya kailangan seek medical consult din. Ang naitatalang kaso ng influenza-like illnesses ang unang dahilan ng Department of Health sa pag-aanunsyo ng 2 araw na class suspension sa buong Metro Manila. Pero kalaunan, nilinaw ng DepEd na isa ring dahilan ng suspensyon ang disaster preparedness para sa mga sakuna, partikular na ang sunod-sunod na lindol sa bansa. Nag-utos na rin kasi ang kagawaran para magsagawa ang mga DepEd Regional Office ng assessment para siyasatin ang kanilang gusali at classroom. Kalakip ng class suspension, maaaring magpatupad ng online classes ang mga paaralan. Sa datos naman ng DOH, bumaba pa ng 8% ang influenza-like illnesses sa buong bansa sa unang 9 na buwan kumpara sa parehong period noong 2024. Pero mainam pa rin daw ang pag-iingat at paghandaan ang pagkalat ng iba't ibang sakit. Ito kasi yung panahon ng ating flu season. Taon-taon po mula Hunyo hanggang Nobyembre, yan po yung panahon ng tag-ulan. Magkakasama yan nung dengue, nung lepto, nung ating waterborne diseases. So yung ginawa ng DepEd is actually a sound precaution. Pag-iingat na rin po yan. Paalala ng mga eksperto, mahalagang turuan ng mga bata ng proper hygiene at sneezing etiquette para di magkasakit o makahawa sa iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.